Sinuspindi na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang unilateral ceasefire ng pamahalaan sa grupong CPP-NPA-NDF. Ito ang inanunsyo ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa paglulunsad ng solar-powered irrigation system sa North Cotabato. Ayon sa Pangulo, dismayado siya sa pagpatay ng rebeldeng grupo sa 6 na sundalo kamakainan. Sinayang-an niya ng NPA ang pinakamagandang pagkakataon para magkaroon ng kasunduan sa ilalim ng Duterte administration. May ulat si Rocky Ignacio. Sinuspindi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pinaiiral na tigil putukan ng pamahalaan sa rebeldeng komunista na CPP-NPA-NDF sa kanyang pagsasalita sa Mlang, North Cotabato para sa paglulunsad ng solar-powered irrigation system pilot area. Sinabi ng Pangulo na kagabi pa niya ipinag-utos ang pagbawi sa unilateral ceasefire laban sa New People's Army. I am asking the soldiers, go back to your camps, clean your rifles, and be ready to fight. I am sorry, but that is how it is. Dismayado ang Pangulo na may 6 na sundalo ang napatay ng NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit sa February 10 pa ang kanselasyon ng kanilang unilateral ceasefire. There has been a breakdown. When I thought all the while that we have a ceasefire, suddenly they lifted it because they wanted ang Communist Party of the Philippines would want me to release 400 prisoners. Convicted na, ara na sila sa Bilibid. At the start of the talks, I released all political kanilang leader just to assemble their men to meet with Doresa, Belio, and some guys, Braganza, for peace talks. Suddenly, the other day, sabi nila, we're breaking off and we are abandoning the ceasefire unilateral. Kanilang yun. Sumunod na rin ako. Ngayon kahapon, sa bilang ko, marami akong patay na sundalo. I lost about 6 and 1 officer. Pati dito. I have to visit the family after here. Kaya kagabi I decided, I called General Anyo and said, nilift ko yung ceasefire tonight. Wala nang ceasefire. Gate pa ng Pangulo, ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon ng mga rebelde na makabuo ng kasunduan sa ilalim ng kanyang pamunuan. Pero sinayang-an niya ito ng rebeldeng grupo. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, hindi na siya ang dapat sisihin dahil ginawa niya ang lahat para magkaroon ng katanggap-tanggap na kasunduan kasabay ng pagwawakas ng 50 taong insurreksyon. I would have wanted very much. Talagang gusto ko. Kasi it's about 50 years in the making. Ang ibig sabihin, gusto niyo another 50 years? Wala nang katapusan? Eh kung walang katapusan, sige. But let it not be said that I did not try. So I guess that peace with the communists cannot be realized during our generation. Maybe years from now. So, ayaw ko magpatayan. Pero kung ganun lang naman, na masundalan ko pinagpapatay pati sa ubang lugar, resume tayo anytime. Sige, sabi sila, February 10. Ambos dito, ambos doon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sorry. So I really would like to express my sadness. We cannot have a peaceful generation. There will always be a fight. I'm here for 6 years. Siguro ko malasin, less than. But to me, mahirapan na tayo. About the only time, the golden opportunity, kasi galing ako sa left, would be under my administration. Otherwise, wala na. Samantala sa okasyon, pinasalamatan ng Pangulo ang paglulunsad ng malinis na pagkukunan ng power para sa irigasyon na tutulong sa maraming magsasaka.
Para sa PTV News, Rocky Ignacio.